What's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Megavea Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At sa wakas nakakita na rin tayo ano nga ba ang meron dito sa may Yamaha PG1. So excited akong ma-walk around to at i-share din sa inyo. At dun sa mga naghahanap ng mga stock dito sa Megavea Baliwag, napakaraming stock. So umpisa na natin yung walk around. Ayos na ayos yan. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned. So yun nga para sa kanilang presyo. Ayan yung presyuhan po dito sa may Baliwag branch or dito sa may Bulacan. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga PG1, may hilig mag-trail, may hilig mag-camp. Dahil nga nauuso yung camp, di ba? Maaraw, umuulan. Itong motorcycle na to, pwede itong pang sabak sa mga ganong weather, kahit anong weather. Tapos ang ganda ng itsura. Grabe, no? So sa tingin nyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle sa presyo niya, no? Pero umpisa na natin yung walk around para dito. So yun nga, para sa kanyang headlight, ang isang to, napaka-classic pa rin yung design niya. Kasi nga, naka-round style pa rin naman tayo rito at naka-valve type pa rin tayo rito. So hindi pa siya LED, pero hindi naman issue kung naka-LED or bulb type siya, 'di ba? So alam niyo naman pag classic hindi talaga naluluma, pero yun na nga, etong si PG1 is talaga nagpapakilala dito sa Philippines, no? So grabe yung ano nito, grabe yung itsura nito, tsaka yung performance. Siguro naman nakita niyo naman na sa Yamaha update, and then si Trupa talaga nag-enjoy dito sa motorcycle na to. So yun na nga, naka-round style siya, meron siyang adjuster dito, pwede nyo i-adjust dito dahil nga ito metal naman to. Ayan, tapos dito yung texture dito, ganda oh. Kakaiba yung texture dito. Then yung ating signal light, flexible naman siya, pero ingat pa rin tayo rito kasi nga medyo ano rin siya, alangan din siya na maputol or masira. So ingat tayo rito. Pero para sa akin flexible siya eh. Ayan oh, flexible din, 'di ba? And pagbaba natin, kita natin dito, meron tayo ritong busina. Then naka-telescopic fork, meron din tayo ritong rubber boots. Ayan oh, ganda rin ang quality ng boots niya, no. Makikita mo naman pag kinapa mo eh. So, ayan. Maganda yung kanyang fender. Matte finish. So, ang kulay pa lang na nakita natin ay kulay brown. Pero, ayan nga, available color pa lang niya. Isa pa lang yata. Kung hindi ako nagkakamali, okay? So, ayan, maganda yung style niya. Bulky din siyang tingnan. Meron siyang mga maliliit na details dito. Mga ganyan. And then, extension. Ito, matte finish. Kakaiba lang yung texture dito. And naka-wide spoke tayo rito. Ayan, tube type pa rin naman to. And then yung size dito, 90-100 by 16. And kagandahan dito, ready na siya para sa off-road, no? City ride, off-road. Pwede na to. Tapos ang kagandahan dito, IRC na yung kanyang brand. So at least di ka tinipid dito ni Yamaha. So naka-single disc brake tayo rito, naka-single pot caliper. Ganda ng datingan niya dito. So air-cooled pa rin naman ang isang to, pero FI na. Kasi ang alam ko rito, yung makina ni Yamaha Sight is channel pack nila dito. So talagang masasabi natin na sobrang tipid din ng isang to. Yan. Kahit sabihin natin na air-cooled siya, wala naman akong issue na narinig na nag-overheat pag naka-air-cooled ka. Walang ganun yan. Okay? So yung makina niya, pansin natin dito, meron din siya may mga wiring. Ayan, may mga ganito siyang wiring. Parang litaw na litaw siya masyado. Tapos dito din sa side na to. Pero maganda yung ano niya, safe naman siya. Ganda oh, ganda nung datingan ng makina. Maganda yung style. Pero dahil nga syempre sa mga bundok. Pero kita mo yung ganda ng itsura eh. Yan oh, yung ganda ng itsura ng makina. And then ma-appreciate mo yung design dito sa taas. Meron tayo ritong matte finish din pala to, kulay gray. And then meron tayong Yamaha emblem dito sa taas. Yan. So dito kakaiba yung texture dito eh. Hanggang dito sa side. Ayan. So dito naman, akala ko dito meron siyang tawag doon compartment. Akala ko meron siyang ganon. 'Di ba? Tapos ito matte finish din. Kakaiba din yung texture niya. Then
Sa kanyang handlebar is naka-upright position tayo rito. Mamaya sakyan natin kung gaano nga baka kaganda siyang sakyan. Tapos yung kakomportable kasi yung pagka-upright position niya talagang mataas. Kita niyo yung itsura nito. Ayan o. Mataas siya compared dun sa mga ibang nakita natin na ganitong style. Yan. Maganda rin yung itsura ng kanyang panel. Yan. Naka-analog type pa rin naman tayo rito. So, dito is speedometer, odometer, yung gear indicator na 1 to 4. Then, fuel gauge. Ito naman is yung engine check, temperature, then, ayan, ignition key. Simpleng-simple lang ignition key. So, ito nga pala ay naka-semi-automatic. Wala siyang clutch. Tapos, ang ganda ng grip niya, oh. Ang kapit. Saktong-sakto lang sa atin yung grips niya. Ayan. Tapos, dito, meron siyang flasher. Ayan. High and low, signal light, busina. Dito naman sa side, meron tayong kill switch. Meron tayong hazard on and off. Electric starter, or lever natin, matte finish. Ganda to. Ganda ng texture dito. Pag pinigay natin, napaka-smooth lang din. Yung throttle niya, sobrang babaw. Kaya pala dun sa video nila, nila Motodeck, Wizard, is sobrang talaga niya, napaka-responsive niya. Konting piga lang siguro nito umaarangkada na, kaya siguro siya kumakadyot, no, based dun sa experience ni Sark Moto, no. So panoorin niyo na lang din yung kanyang vlog na riding experience dito. Pero yun nga, napakababaw, oh. Para siyang naka-quick throttle na, 'di ba? Galing, no. So sa upuan, napaka-classic ng design, kulay brown. Sumasabay dito sa kanyang fairings kung ano yung kulay niya. And then, meron tayo rito mga stitches. Ayan. Sa foam, malambot din. Nasa gitna siya. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna siya. Hanggang dito sa OBR, ayan, same lang din. May stitches din siya dito. Tapos, split type naman yan. Okay? Yung tangke, nandito yan sa ilalim. No, di natin mabuksan kasi nandun sa loob yung ating susi. Pero yun na nga, yung kanyang foot peg para sa rider, maganda yung style na ito. Napiflip naman siya, rubber siya, and then combination ng metal, pero kakaiba yung kanyang design dito. Rear brake niya, uy, napaka-smooth, ah. Tapos meron siyang design dito na parang pangil, yan, or mga patusok na design. So dito rin sa angkas, pwede kayo mag-angkas dito, meron din siyang lock, and then metal naman yung design na ito. Yan. So, yung exhaust, ganda yung tsura, yung style niya rito, matte finish din. And then, yung kanyang texture, kakaiba din. Ayan. So, dito naman meron tayong PG1 or Playful Gear 1 na nakalagay dyan. So, Yamaha na kanyang parang emblem, pero sticker siya na naka-emboss. Tambucho. Ayan, maganda rin tsura. Naka-dual shock tayo rito. At hindi siya adjustable, pero sabi nila maganda yung shock na ginamit dito. Ayan. So, naka-drum brake tayo rito. Ganda rin ng paint job dito. Hindi magpapahuli, diba? Ganda, oh. Then, naka-ward spoke pa rin tayo rito. Ang size dito sa tires niya is 90, 100 by 16. So, tube type pa rin naman ang isang to. Tapos, IRC na rin. Ganda rin ng kanyang tires. On and off road. Ayan. Ganda, oh. Ang ano niya, oh. Ang smooth lang. Oh. Di ba? Napaka-smooth lang niya. So, dito naman, meron din tayo ditong grab bar. So, sa lahat ng mga aangkas, pwede tayong umawak dito. Tapos, pwede rin natin lagay dito yung mga saddle bag natin. Di ba? Kung magka-camp tayo, pwede kang maglagay dyan. So, yung kanyang taillight is para siyang LED, pero naka-bulb type siya. Same din yung itsura nung sa harap ng kanyang signal light. Medyo flexible din siya. And then, meron din tayong plate light, reflector, and yan, yung rear fender niya, malapad din. So, dito sa side, maganda rin yung itsura ng kanyang chain cover. Ganda rin yung texture na ito. Yung mga, napansin ko rito, yung mga plastic na ginamit ni Yamaha, is makikita mo talaga yung quality. Diba? So, yung kanyang sprocket, maganda rin yung sprocket dito kasi pag tumalon yung ating, or medyo lumuwag na, or matagal na yung ating motorcycle, yung chain niya, pag lumuwag, meron siya ritong saluhan. So, hindi siya delikado na may ipit dito sa ating swing arm. Ayan. Diba?
So napansin din natin, naka-dual head shifter tayo rito pero kakaiba yung kanyang shifter. Ang sabi nila rito is baliktad to. No, ayan. Ganda na yung tsura eh, kakaiba eh. So curious ako kung paano siya. Kung paano yung kanyang gear shifter. Di ba? Pero maganda yung design niya. Gusto ko yung style na ito. Then yung ating side stand. Napaka-smooth naman na ito. Ayan, smooth na smooth lang. Pero sana dito maglagay si Yamaha or upgrade dito side stand kill switch, 'di ba? So, sakyan natin yung motorcycle para at least makita natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. Etong PG1. Ayos na siya. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close, I can taste it. So ayun, para sa 5'2" na kagaya ko, sobrang nagustuhan ko siya, no? Hindi natin mahalata or hindi natin mapapansin na tingkayad tayo rito kahit naka-boots tayo. Pero pag naitayo nyo na yung motorcycle, magaan na siya, sobrang gaan niya. Tapos ang isa sa mga nagustuhan ko rito, yung shock. Grabe yung performance ng shock kahit hindi pa tayo tumatakbo or hindi pa natin natatry na first ride natin dito. Pero yung bounce, pati yung harap at likod, yung ganda ng shock, talagang mapapansin mo yung performance. Sobrang ganda ng ano nito. Turning radius niya malawak din na pwedeng pambundok, no? Pwedeng city ride. Pwede nyo tong ano, pang daily ride, no? Sa mga pang service, pwede to. Tapos medyo alam nyo naman sa lugar natin or dito sa Philippines na talagang medyo malubak. Kaya all goods to, no? Sa lahat ng roads condition natin dito sa Philippines. Pwede tong PG1. So kaya siguro tinawag na playful gear number 1. So yun yung may bibigay niya na performance para dito sa motorcycle na to. Okay? So ayos yan. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.